Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang matapat na taxi driver muling nagsoli sa inyong lingkod ng mga bag na naiwan ng kanyang pasahero. Iyon nga lang, hininalang iligal na droga ang laman. Sa kwento ni Jojo, di niya tunay na pangalan, nag-aabang siya ng pasahero sa may EDSA Trinoma noong Sabado sa madaling araw. Nang may sumakay na isang babae at isang lalaki, nagpati daw ang dalawa pa Cubao. Pero may lalaki na nagpakilalang pulis at hinarang daw ang kanilang pag-alis. Dito na raw bumaba ang mga sakay at nagkahabulan. Hinimatay pa raw ang isa sa mga ito. Sa puntong ito, umalis na raw si Mang Jojo sa lugar sa takot at humanap na lang ng ibang pasahero. Pero natakot daw nang sumakay ang sumunod na nagpapara sa kanya dahil sa dalawang malalaking bag na nakita sa passenger seat. Sinilip ng driver ang laman ng bag at nakita ang napakaraming pera. Kaya nagpasya siya na ihatid ito sa sulayan ng bayan. Yun nga lang, habang in-inspect ito ng ating staff ay nakitang hindi lang pera ang laman, kundi may kasama pang tinatayang kalahating kilo ng hininalang shabu. Kaya agad namin itong inireport sa mga pulis. At sa harap po mismo ng inyong lingkod, isinagawa ang paunang investigasyon. Kaugnay niyan, makakausap natin live dito sa studio ang mismong taxi driver na itatago natin sa alias Jojo. At andito rin po si NCRPO Chief General Oscar Albayalde, Eastern Police District Director General Romulo Sapitula, at Hepe naman daluyang PNP na si Colonel Joaquin Alva. Magandang tanghali po mga General. Magandang tanghali po sa inyo. Sa taxi driver, unahin po muna natin si General Albayalde. Kanina sir, nakita ko may tinatawagan kayo ng mga operatiba ng QCPD. So ito ba'y bypass operation? Well, according sa kanila, no, meron nga po silang naging bypass operation doon sa area na yon at papunta na rin sila dito sa himpilan ninyo para makipag-ugnayan dito kay Mang Jojo na kung talagang yon ay parte ng kanilang bypass operation yung araw din na yon. So sino sana mga tinatarget nilang suspect sa bypass operation na yun at sino nagmamayari sana nitong mga shabu? According po sa kanila, meron po silang naaresto na dalawa. At part po ito ng kanilang one-time, big-time operation sa buong Quezon City. Okay. So sa ngayon, sir, meron tayong mga suspect at sila yung mga nakakulong. Tama po yan. Okay. Bakit ho hindi nila naharang itong taxi driver? Kung hindi pa pala ito tapat, di pwede niyo sanang itakas yung mga pera at mga... Well, isang nakita po natin dyan, most probably, baka wala po silang gamit na sasakyan, no? Or wala silang motorsiklo na pwedeng ihabol doon sa ano at hindi nila or kulang sila sa tao dahil nung nakuha yung dalawa, hindi na nila maiwan at wala nang magbabantay doon sa dalawa at nakatakbo nga itong taxi na yung pala ay dinadrive ni Mang Jojo. Okay, tumutugma naman po doon sa pagtanong nyo kanina sa inyong mga operatiba doon sa QCPD, yung halaga ng pera na 300,000 something at nung bilangin at ganun nga, close to that amount. So, paano nalaman ng mga pulis na yun nga po yung pera na hawak nitong taxi Most driver? probably, dineclare po nung nahuli yan na doon sa bag, nandoon yung bag at naiwan yung bag doon sa taxi, pati yung pera niya at most probably hindi pa nyo dineclare kung ilan talagang amount na shabu na naiwan niya. Okay, napakarami pong kaninang shabu, mga sachet at may mga timbangan pa nga. Sa palagay nyo, anong klaseng pusher po itong nahuli? Sa nakita po natin, no, I think big time po ito. Sa sobrang dami ng pera na nandun na, ibig sabihin talagang pwede siya na magsukli or marami na siyang kinita. No? At most probably baka ihulog pa yan sa bangko or iniipon na niya. Sa nakita po natin, more or less, mga 300,000 ngayon. No? Kung street pusher lang ito, hindi po aabot ng ganun kalaki yung kanyang pera sa bag. Okay, yung mga shabu ho, ang dami mga sachet, nandoon, kulang-kulang ata sa kalahating kilo ba or more or less, magkano street value nito? Ang isa pong nakita nating sachet kanina, naghahalaga po yun ng 10 to 15,000. No? Nakita natin, napakarami po nun. I-multiply lang natin ng 10 to 15,000. Kasi yun pong, kung talagang bulto-bulto ang bibilin mo, no? Makakatawad ka siguro hanggang 10, 12,000. Between that price amount po, yung 10 to 15,000. Pag binili mo sa kalsada na tangi-tingi, nasa 15,000 po talaga yan. Tumaas yun. From 5,000 noon, naging 10,000 ngayon hanggang 15,000 na po. Okay. Sa kabila po ng pinaigting kampanya ng ating gobyerno
kontra sa illegal na droga, bakit marami pa rin po mga droga nagkalat sa ating mga lansangan? Isang halimbawa na lamang po ito, parang walang kadala-dala ito mga drug lord, ito mga drug pusher ito. Well, tama po yan. Nakikita natin. No? At nakita po natin sa dami na ng nahuli din. No? Dito po lang sa NCR, for the 7 months na war on drugs natin, nasa 20,208 na ang bilang na naaresto. For 7 months alone, mula July 1 hanggang January 30 po yan, nung natigil yung pansamantala, yung war on drugs natin. Kaya po yan ang kadahilanan kaya napuno yung ating mga detention cells sa mga different police stations. Kaya pala nagsisiksikan ng iba ng kamatay na sa sobrang dami, nagkakasakit. Okay, anong mangyayari dito ngayon sa mga ebidensya na itin-over ng taxi driver natin, yung mga pera at yung mga shabu? Well, pwede po nating gawing supplemental evidence yan, no? Laban doon sa mga nahuli. At si Mang Jojo ay pwede nating kunan ng salaysay para po mag-corroborate doon sa naging operation ng QCPD. Okay. Nabanggit niyo po sa amin kanina na siya ay mabibigyan din ng parangal. Bukod po sa wanted sa radyo, nagbibigay kami ng parangal sa mga honest na taxi drivers sa Solan ng Bayan. Kanina po, nabanggit niyo sa mga tauhan ninyo na mabibigyan din siya ng parangal ng PNP? Tama po yan. Karapat dapat lang siguro nabigyan pong parangal si Mang Jojo, no? Dahil dun sa honesty niyang at hindi po niya tinake advantage yung ganung nakita niya na napakaraking halaga ng pera at of course yung lang mga shabu na yun kung yan po ay itulak niya or pwede niyang ipabenta sa iba, no? Napakalaking halaga na po niyan. At yung pinamalas na honesty ng ating kababayan na si Mang Jojo, kailangan lang po dapat talaga siyang parangalan. So first time nang huba kayo nakainkwento ng ganito na sa halip na kayo huli, mismong darating na sa inyo itong shabu na dapat hulihin? Well, as of this time po, talagang ngayon lang po tayo naka-experience na ganyan, no? Sa panunungkulan natin dito sa NCRPO. Okay. So yung po mga operatiba ninyo sa QCPD, sila yung mga taga-SAID ba? Station Anti-Illegal Drugs? Opo. Opo. Station Anti-Illegal Drugs po yan. Okay. Kasi hindi po pwedeng mag-operate yung mga hindi member ng Station Anti-Illegal Drugs o yung mga District Anti-Illegal Drugs personnel. Yan po ay mahigpit na ibinilin ng ating Chief PNP na, no, magmula po nung natigil yung war on drugs natin na pansamantala. So magkano yung total street value sa tingin nyo naman po without getting an expert para suriin talaga yung klase ng shabu at yung laman noon, yung halaga po nung na-turn over po ng ating taxi driver? Well, sa nakikita po natin, hindi po siguro bababa 300 hanggang 500,000 yung mga nakatinging yon, no? Doon sa dami nung naka-sachet na yon. More or less po na nasa ganung price range po yan. Kung talagang itutulak mo na tingi-tingi sa kalsada. Plus, meron pang 300,000. So, mahigit kalahating milyon po ang total na halaga. At mag-iiba pa rin yan, no? Kung talagang yan ay ititingi mo pa ng lalo yung panggamit lang na sinasabi. No? Yung paggamit lang po ng sinasabi natin panggamit, kung 0.001 gram, no? Yung tamang-tamang ibenta mo lang ng 200 to 500, lalong tataas po yun. Lalong mas malaki po ang kita nyo. So ano hong isasampang kaso dito sa mga nahuli? Ako, pagkakaintindi ko rito, Nobel ho to, tama? Tama po yan, yung pong possession at saka pushing. Okay. Ng RA 9165. So far, sir, may sinabi na ba sa inyo yung mga taga-QCPD kung taga saan ito mga suspect? Wala pa po. Parating na po yung mga investigador nila dito at makipag-coordinate po sa hepe ng Mandaluyong. Okay. Itong si Mang Jojo, hindi na kita interviewin kasi kanina pa, sir, nanginginig siya, natatakot, ayaw niya magsalita. So hindi na kita interviewin dahil bilang respeto na sa iyo, pagbigyan kita, kasi kanina, sir, nanginginig siya. Sabi ko, huwag ka matakot, andito ng NCRPO, andito na yung EPD, andito pa yung Mandaluyong hepe. So wala kang dapat katakutan. Sir, mas maganda, manggagaling po sa inyo na para maging kampante siya, ano pong mensahe nyo sa kanya? Well, unang-una tayo po'y nagpapasalamat kay Mang Jojo, no? Doon sa pinamalas niyang honesty dito, no? At sana marami pa pong kagaya niya, no? At tularan si Mang Jojo, no? At sabi nga ay siya po ay pararangalan natin sa isang flag racing, Monday flag racing. Okay. So pagkatapos na ito, sir, kailangan niyo pa ba siya na isama para kunan ng mga impormasyon na pwedeng makakatulong sa gagawing investigasyon? Opo, kukunan lang po na siya ng salaysay at we ensure his safety naman po at walang mangyayari sa kanyang masama. Okay.
So General Bayalde, maraming salamat po sa inyong pagpunta rito. Thank you, sir. Thank you. At Thank you po. salamat po, Colonel Alba. Of course, General Sapitula, thank you po. Thank you po sa pagpunta ninyo.